Inatasan na po ng DOTR ang LTO na bumuo ng guidelines para sa extension ng validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan. Para sa detalye, may Express Report si Gerard de la Peña. Gerard, ano nga ang paliwanag dito ng DOTR? Kasi from 3 years, magiging 5 years na yung validity ng registration. Sinong sasagot ng gastos? Tama ka, pinirmahan na nga ni Transportation Secretary Giovanni Lopez yung utos na magpapalawig ng validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan mula sa 3 years sa 5 years. Mismong si Secretary Lopez ang nagkumpirma niyan sa isang panayam sa News 5. Paliwanag ni Secretary Lopez ay minarapat na nilang pahabain sa 5 years ang registration ng mga bagong sasakyan para una, mabawasan ng abala sa mga motorista. Mas kakaunting transaksyon sa LTO, mas kaunting pagkakataon din daw para sa mga fixer at sa korupsyon. Pangalawa, maraming car dealers na rin daw kasi ang nag-aalok ngayon ng 5-year warranty, kaya minarapat na itugma na rin dito ang rehistro ng sasakyan. Ang paliwanag dyan ni Secretary Lopez, isabihin daw nito, maayos pa naman daw yung mga sasakyan, kaya makakasiguradong sa 5-year warranty, maayos na mapapatakbo pa rin yung mga sasakyan sa mga kalsada. Sakop nitong utos na ito, sakop ng 5-year registration ng mga bagong sasakyan, mapapribado man o public utility vehicle at ang mga motorsiklo. Samantala, ayon naman sa Automobile Association of the Philippines, bagamat may konting ginhawa ito sa mga motorista, ay hindi raw natutugunan ng kautusan ang mabagal na proseso sa mga tanggapan ng LTO. Nilinaw din ng AAP, gastos pa rin ng may-ari ang bayad sa rehistro ng mga bagong sasakyan, mapasa kasalukuyang 3 years o sa 5 years man. Tinatayang bilyong-bilyong piso ang kikitain ng LTO sa pagpapa-advance ng bayad sa rehistro para sa karagdagan 2 taon. Kaya sana raw ay magamit ito sa pagsasaayos ng sistema sa ahensya. Paglilinaw din ng DOTR, pagkalipas ng unang 5 taon, babalik na sa taunang pagre-renew ang mga sasakyan. Sa ngayon ay nasa kamay na ng Land Transportation Office yung pagpapatupad nito o yung pag-i-issue ng implementing rules and regulations. Yes, Gerard, ngayong napirmahan na ito ng DOTR, ang tanong ng ating mga kapatid, kailan ito mag-take effect? Will it be this year? Mga ilang araw pa yan? Kung ito ay napirmahan na kahapon, mukhang ito ay naibaba na dito sa LTO. Hindi pa natin nakausap ang LTO tungkol dito. Gagawa pa sila ng guidelines ito at hintayin pa yung mga publication requirements bago ito maipatupad. So siguro aabutin pa ito ng ilang linggo o buwan. So GDP, wala nang atrasan ito kahit pa may mga grupo na nabanggit mo kanina na hindi sang-ayon dito sa 5 years registration. Tuloy na ito. Mukhang gano'n na nga pero yun nga, kanina sinasabi rin ng AAP, mukhang hindi na-konsulta yung ibang mga sektor dito, katulad nga ng mga dealers ng mga sakyan at maging sila rin parang late na rin na-konsulta tungkol dito sa hakbang na ito. So titingnan natin, pero mukhang wala na nga atrasan ito, So ang malinaw, sino na ang sasagot nung dagdag na bayad dun sa registration? Ito ba ay dun sa bibili nung sasakyan o yung dealer nung sasakyan? Alam mo, pinapaliwanag sa atin ng mga nakausap nating opisyal ng LTO. Sa ngayon, kung ikaw ibibili ng sasakyan, yung 3 years na validity ng iyong certificate of registration, yung may-ari din naman talaga yung sumasagot nito. So, kapag ginawang 5 years yung registration ng sasakyan, ang may-ari pa rin ang sasagot nung karagdagan 2 taon pa rin. At least malinaw na ngayon mga kapatid wala namang libre na sa panahon ngayon. At tabayanan po natin kung kailan po ito magsisimula na ma-implement. Will this be this year, a few months from now? Antabayanan po natin ang iba pang report. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.